Ang tagal ko na palang di nakakapagsulat. Tingin ko kasi nasabi ko naman na lahat. Na hindi paligsahan ng buhay, na maging mabuti tayo sa kapwa, na may sarili tayong hakbang at manibela, na lahat tayo iba't iba ang pinagdadaanan. Mas itoon ang atensyon sa ngayon, na importante ang pagmamahal sa sarili. Yun pala hindi pa. Akala ko lang pala. Marami pa palang baong aral tong mundo. Marami pa pala akong mapapagtanto. May pyesa pa palang, ngayon ko lang mabubuo. Nitong mga nagdaang taon namulat ako sa maraming bagay. Mas nahilig akong manood ng mga dokumentaryo. Matuto sa buhay ng ibang tao. Alam niyo, hindi lang ako natuto. Nabuksan din ang isip at puso ko. Oo nga no, ang lawak-lawak nitong mundo. Baka nga hindi talaga bilog to. Dahil iba't iba ang nararanasan sa bawat sulok nito. Uumpisahan ko kay Dodong, anak ng sugarol. Sa murang edad na 7, kalakalang bit-bit imbis lapis na mapurol. Unang baitang lang natapos dahil kapos ang ina. Pambibili na lang daw ng bigas kaysa ipambayad sa matrikula. Si Marta, nag-anak ng 15. 200 piso kada araw ang pinagkakasya. May 3 anak na nasa elementarya. Ang iba na may kasama niya sa bahay, naghihintay ng grasya. Na itatawid ang gutom na wala namang sustansya. 16 na magdalang tao si Nene. Siya na ngayon isang ina at estudyante. Pinagsasabay ang pag-aaral at paghele. Natabunan ng responsibilidad ang kanyang pangarap. Ngunit hindi naging rason para huminto. Magaling sa klase kaya nais pa rin makapagtapos. Pilit kinakaya ng oras ang kinakapos. Karamihan sa atin ang nagnanais na magkaroon ng papel sa mundo. Literal na papel naman ang gusto nitong lolo sa Mindoro. Mahigit 100 taon na raw siya rito. Papel na magpapatunay upang makakuha ng benepisyo. Grabe, kahit tayo na sa modernong pamumuhay na, marami pa rin ang hindi nakikita. Mga Pilipinong sakop din naman ng sangay at ahensya, pero hindi naaabot dahil sa distansya. Kailangan ng dokumento para makukuha ng isa pa. Napapaisip tuloy ako, kung distansya o proseso nga ba talaga ang problema? Kailangan ba talagang nasa itaas para makakita? Okay, sige, maiba naman. Hindi ba't may kasabihang may pera sa basura? Pantawid gutom na rin sa iba. 3 banlaw, may kinukusot na labada. Panligtas sa kumakalam na sikmura. Para lang makatipid sa pagpagsila kumakapit. Di bali na kung saan nanggaling, basta sa mesa ay mayroong may ihain. Isa sa nakapuko ng damdamin ko si Lola Petra. Dahil hindi siya marunong magbasa at magsulat, siya'y napahamak. Nagpeke raw ng papeles kahit ng totoo, wala siyang ideya sa nasabing dokumento. Kalahati ng buhay niya rehas ang kasama imbis ng kanyang pamilya, ilang dekada nang umaasang makakamit ang hustisya. Tubig ang isa sa ating pangunahing pangangailangan, ngunit sa iba, ito ay isang mailap na karapatan. Merong isla sa Masbate na 2 oras inaabot ang biyahe. Walang ilog o balon na masisisid. 2 galon sa 3 araw ang kailangang pagkasyahin, kaya ang huling banlaw ng labada ipanligo na rin. Nag-uumpisa ang bawat araw natin sa loob ng isang tahanan. Sabi pa nga, mas ayos ang manakawan kaysa masunugan. Isa tong kwentong to sa isa sa gusto kong ulit-ulitin. Ang dokumentong tampok ang buhay ni Maricel. May 1 dekada nang daladala ang bahay niya. Parang pagong ba? Saan siya nakatira? Sa isang kariton. Sakay nito hindi lang mga gamit nila, kundi pati ang ilang batang naulila na. Naawa raw kasi siya. Ngunit sa kabila ng sitwasyon nila, alam niyong saya-saya nila. Kahit di magkakadugo, turingan nila isang pamilya. Daig pa ang mga taong sa mansyon nakatira. Teka lang ha, di ko na tuloy alam kung paano tatapusin to. Mas aantig at pupuko kasi kung kayo mismo makakapanood sa mga nabanggit ko. Hindi, ganito na lang siguro. Tumingin-tingin ka lang. Maraming pwedeng matuklasan. Madalas, depende lang kung saang anggulo natin titignan. Pakiramdam natin minsan, tila buong mundo na ating pinapasan. Wala tayong muwang na may ibang pasan pala ang kalawakan. Kung ano nakikita ng 2 mata, hindi pa literal na yan. Hayaan mong magsilbing antipara lahat ng pagsubok, tagumpay at kabiguan. Maraming iba't ibang lente para may ayon sa ang anggulo natin titignan. Hingit pa doon ang pagkakaroon ng bukas na isip at puso para ating mas maunawaan.